Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Komentuhan po natin. Ito pong senador. Si senador po na may issue po ng citizenship dahil po sa kanyang sinasabi pong issue na siya po ay isang American citizen at gumamit daw po ng Irish Sylvester Tulfo po yata mga kababayan. Yan po ang issue niya nung siya po ay tumatakbo. At ngayon po mga kababayan, meron daw po siyang panukala na batas na makakatulong daw po sa ating bansa. Itong anti-EPAL bill. Sila po yung mga EPAL Hindi po ba mga EPAL, mga kababayan? Mas makakatulong po sa bansa natin. Gumawa kayo ng batas para po maging batas na ang pulburon test. Lalo-lalo na sa hair follicle test. Hindi po ba? Yan ang kapakipakinabang. At yung bitay para sa mga politikong magnanakaw. Hindi po ba? Yan, medyo kapakipakinabang yan. Bakit wala kang makaisip niyan? Yan po ay pinanukala na po nila Senator Bato yan pero ayaw po ng mga karamihang politiko. Lalo-lalo po si Congressman Pulong, hindi po makausad sa Kongreso yung panukala pong pulburon test ay maging batas na. Ayaw po nila yan. Bakit kaya? Marami kaya ang bangag yan at magnanakaw. Panibagong anti-EPAL bill ang naisisulong sa Senado upang maparusahan ang mga politikong nakikialam sa pamamahagi ng ayuda sa mga nangangailangan. Ito ang plano ni Senator Erwin Tulfo upang pigilan umanong mga politika ang perang dapat ay pinakikinabangan ng publiko, lalo na kung gagamitin sa gamutan o iba pa ang kritikal na sitwasyon. Kasunod na rin ito ng probisyong inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsasabatas ng 2026 National Budget. Ayon kay Senator Tulfo, hindi lang dapat ito itinakda tuwing inaaprubahan ang pambansang pondo kada taon, kundi dapat itong i-institutionalize. I will file a law or a bill soon para matigil na yan na talagang walang politiko at diretso na. Ang gagawin na lang, dapat naman talaga, dapat ganun ang pagkaintindi ko. Bakit mabibigyan yung politiko ng AIX? Bakit mabibigyan siya ng MAIP? You don't, di ba? Padiretsuhin mo yung tao mo, yung constituent mo, o dumiretso yung constituent sa DSWD. Di po ba trabaho nila yon? Di po ba? Trabaho ng 19 Congress yun Hindi po ba ginagawa pong tangat bobo mga Pilipino itong mga politiko na ito? Katulad po ni Erwin Tulfo. Di po ba napagkikita natin si Erwin Tulfo kasama lagi ni Tambaluslos yan? Nagpapamigay po ng mga ayuda. Isang damukal po na ayuda, lahat po sila. Lagi pong kasama siya. Nung 19 Congress. Congressman po yan Hindi po ba number one una siya yung EPAL? Hindi po ba EPAL yan? Lahat po ng klase ng ayuda, hinawakan po nila ng 19 Congress. At nagamit po yan sa politika. Hindi po ba? Yun nga lang napakahusay, nagmamano nagbibigay ng pera Yung nasa Batangas, si Luistro. Di ba? Si Luistro, di ba? Nagmamano. Bibigay ng ayuda. At pinagmamalaki pa. Kung hindi dahil kay Speaker, wala tayong ayuda. Kung hindi dahil kay Speaker. Hindi po ba? Nakakahangam. Ano tingin mo sa amin, Erwin Tulfo, Senator Tulfo? Bobo, hindi namin alam ang pinaggagawa ninyo ng 19 Congress, kung paano nyo ginatasan, kung paano nyo pinagkaperahan umano ang mga ayuda. Katarantaduhan yan. Tapos ngayon, gagawa ka ngayon ng EPAL bill na naman para doon sa sinasabi mo na itong mga ayuda na ito ay dumirekta na sa DSWD. Diyan nga kayo nagkakapera umano at nagagamit nyo sa politika yan. Lalong-lalo sanay na sanay ang binagawang ng Pilipinas na gawin tanga at bobo ang mga Pilipino. Hindi po ba? Ngayon, isang damukal na naman na nilagay yung pondo yan. Hindi po ba? Hindi kaya ito magagamit na naman, mga kabayan. Kasi pagka po kasi nilagay mo sa ayuda ang pera, napakahirap po i-audit yan. At napakadali pong nakawin nila yan umano. Hindi po ba? Paano ma-audit yan? Yung mga ayuda na yan. Kaya nga po, grabe po ang ginagawa po nila riyan. Grabe. Talagang ginagawa po nilang gatasan umano ang mga Pilipino. Hindi po ba mga kabayan? Kaya dito po sa ginagawa po rito ni Senator Erwin Tulfo, wala pong kapakipakinabang ito sa mga Pilipino. Tanggalin mo yung ayuda. Hindi po ba? Tanggalin mo yung ayuda na yan, bilyon-bilyon. At ang ipalit mo dyan, hindi po ba? Yung libreng kuryente na sinasabi ni Senator Marcoleta. Libreng kuryente ang ipalit mo dyan. Diyan, mababawasan ang korupsyon ng mga politiko. Di po ba? Meron na nga ang ayuda ng 4-piece Di ba? Meron na 4-piece Ngayon, yung ayuda na ibibigay mo, malaking kabawasan yan sa libreng kuryente. Babayaran na ng gobyerno. Lalagyan mo lang ng limitasyon, yung mga libre. Hindi po ba?
Lalo-lalo kung maliit ka naman kumusumo ng kuryente, ililibre na yan ng gobyerno. Hindi po ba? Mas kapait-pakinabang at wala po halos korupsyon na magagawa riyan dahil direkta mo na ibabayad yan doon sa kuryente. Hindi po ba? Samantalang dyan sa mga ayuda na yan, yan po ay pinagkakaguluhan po ng mga politiko yan. Lalo-lalo kung ikaw ay kaalyado ng nakaupo. Hindi po ba? Kaya nga po yung sinasabi nga po natin, ang pinakamagandang gawin mo, Erwin Tulfo, hindi po ba? Gumawa ka at panindigan mo. Magkaroon na ng batas ang pulburon test sa mga politiko. Gawin nyo ng batas. Hindi po ba? At yung bitay sa mga politiko. Hindi po ba? Para po pagka nag-iba ang presidente at ang presidente ay matino, na katulad ni Rodrigo Roa Duterte, ay marami pong mabitay na politiko. Hindi po ba? Yung mga magnanakaw. Yan ang gawin nyo. Mas kabibilibang ka ng Pilipino, Tulfo. Magpanukala ka ng batas na isa batas ang bitay para sa inyo. Mga magnanakaw kasi ngayon sa ating bansa, mas marami po at grabing magnakaw ang mga politiko ngayon, umano. Kaya po nararapat na lagyan po yan ng bitay para sa mga politikong magnanakaw. Hindi po ba? At ganun din po sa dami na ng gumagamit ngayon ng pulburon, ay lagyan na rin po yan ng batas para wala na pong makapasok o mabawasan ng mga politiko na gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Kasi nga hindi batas. Hindi kasi batas kaya nakakalusot. Hindi po ba? Kayang-kaya po nilang tanggihan ang sinasabing pulburon test dahil walang batas. Kaya dito po sa batas ni Tulfo na anti-EPAL bill o anti-EPAL bill, kung ano man ang tawag niya diyan, ay una-una siya po ang EPAL. Hindi po ba? Pinakinabangan mo yan. Lalo-lalo tumatakbo kang senador. Pinakinabangan mo yan, mga ayuda na yan. Hindi po ba? Ang dami pong inubos na pera nung halalan. Pera, puro ayuda. Tapos ngayon, unbelievable, naglilinis-linisan ka, umano. Exempted ka. At sinasabi mo, dapat tapusin na yan. Samantalang dyan kayo halos kumuha at namili, umano. Di ba? Nanuhol, umano. Para manalo. Hindi kaya. Yan po, mga kabayan, ang isang EPAL bill, mga kabayan. Ang EPAL bill ni Senator Tulfo na may issue po ng citizenship na meron pong alias na si Irish Sylvester Tulfo, mga kababayan. Napakatino at napakahusay na congressman at ngayon senador. Samantalang yung kanilang party list na ACT-CIA ay nalalagay din po sa malaking korupsyon. Hindi po ba? Maraming salamat po, mga kababayan, sa nagusto po ng ating tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Hong Kong. Maraming salamat po, mga kabayan. Thank you po at ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre, yung dasal po natin lagi, mga kabayan. Tuloy-tuloy po tayo na pagdasal po natin na ang lahat po ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, tayo po lahat ay maingatan sa kapahamakan, mga kabayan. At syempre po, madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal, mga kababayan. At ingat-ingat po tayo. Syempre po, God bless po sa inyo, mga kababayan. Tis-tis lang po. Paalam po muna. Bye-bye.